Marami pa ring may agam-agam sa pagdodonate ng dugo kahit pa na ang benepisyo niyan hindi lang para sa mga nangangailangan ng dugo kundi para rin sa mga donor. Para maibsan yung mga agam-agam na yan, pakinggan natin ang paglilinaw ng Philippine Red Cross na katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa pag-aakalang masakit ang pagdodonate ng dugo, pinangingilagan daw ito noon ni Leonora. Pero noong 2011, naglakas loob siya at hindi nagpadaig sa takot. Bayaning Kapuso. Matapos ang mahigit isang dekada, hito't kabahagi pa rin ng Kapuso Bloodletting Project si Leonora sa ika-13 pagkakataon. Nung una ko pong donate, kinakabahan ako. Pero nung pagkatapos, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko kasi nakapagligtas ako ng buhay. Isang linggo bago ang ating blood donation drive, inihahanda na raw niya ang kanyang katawan. 1 week akong ayos ang tulog, hindi ako nagpupuyat. Tapos kumakain ako ng mga healthy food. Gaya ng unang agam-agam ni Leonora, may katanungan pa rin tungkol sa pagdodonate ng dugo ang ilan nating kapuso. 60 years old na ako. Pwede ba ako mag-donate ng dugo? Lampas 60 years old hanggang 65. Actually, pwede magbigay ng dugo. Basta, regular nagbibigay ng dugo. Pwede po mag-donate ng dugo na may tato at may butas sa tainga. Yung mga may tattoo, yung pabutas ng tenga o mga iba't ibang parte ng ating katawan, no? Yan po ay pwede magbigay after 1 year. Kasi meron po tayong temporary deferment para makasiguro tayo na wala tayong mai-transfer or maisasalin na mga infection. Gusto ko sana mag-donate ng dugo, kaso may hypertension ako. Pero umiinom man ako ng gamot. Pwede kaya ako mag-donate ng dugo? Pwede magbigay ng dugo ang may mga high blood. Basta yung araw ng pagbibigay ng dugo ay kontrolado yung kanilang blood pressure. Kaya mga kapuso, tara na sa Ever Commonwealth sa February 15 para sa pag-donate ng dugo sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Sa bawat patak ng dugo na inyong idodonate, isang buhay ang madudugtungan.